Welcome to our YouTube channel. At muli po, ito ang iyong kaibigan. At ito ang iyong kapatid sa pananampalataya. At ako muli ay bumabati sa inyo ng magandang hapon. Pinag-uusapan po natin previously, pinag-uusapan po natin yung pinapaklarify sa atin. Ano ang pagkakaiba ng chastisement o kaya trials? Ano daw ang pagkakaiba ng palo at saka pagsubok? Paano natin ito ma-define? Paano natin i-clarify yung pagkakaiba? Previously, diniscuss natin kung ano ang mga trials. Ang diniscuss natin nakaraan, kagaya ni Abraham, ang nangyari sa kanya ay trials. Hindi po yon palo. Bagamat siya ay nag-suffer talaga, halimbawa, yung gusto ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ihandog niya ang kanyang anak. At yung handog noon ay susunugin mo. Yun ang style ng paghandog noon. Halimbawa, may ihahandog ka na tupa sa Diyos, kailangan mo susunugin yon. Gusto ng Diyos, ihandog ni Abraham si Isaac, yung kanyang anak. At siyempre, ang alam lang nating trials kasi ay yung kahirapan, persecution, bankruptcy, yung kahirapan na dumarating sa ating buhay. Yun nga, sinabi ko kanina, financial bankruptcy, sakit, persecution, kung ano-ano dyan, kalamidad, ano yung dumarating sa atin, mga sakit. Yan ang alam nating trials. Pero kahit yung nangyari kay Abraham, wala tayong nakitang persecution sa kanyang buhay, pero nakita natin doon yung mental torture. Na imposible na hindi masaktan si Abraham, na papatayin mo yung anak mo. Pero dahil sa loyalty, masakit man sa kanyang isip, sa kanyang dibdib, ginawa niya. Ito ay pagsubok. In other words, testing. Sabagay, technically kasi sa common knowledge natin, kay Abraham talaga is test. Pero on the other hand, yung salitang test, ipareho din sa trials. Kaya lang sabi ng iba, yung salitang trials daw kasi, at tumutukoy doon sa mga persecutions, kahirapan. Pero lahat ito ay pareho ang mga ito na trials. Yung nangyari kay Daniel, pinag-usapan natin noon, yung nangyari kay Daniel. Gumawa sila ng decree na lahat ng tao ay kailangan magsamba doon sa image. Bawal ang manalangin magsamba sa ibang Diyos. Pero si Daniel, ayon sa istorya, hindi siya natakot. Binuksan pa nga ang bintana. Kasi yung mga against kay Daniel, naiinggit kay Daniel, sila ang gumawa ng batas para i-declare ng hari na lahat bawal ang maglingkod sa ibang Diyos, maliban lang doon sa sinasabi nilang Diyos nila na isang rebulto, isang image. Si Daniel hindi natakot. Ano ba yung trials doon? Kayang-kaya naman ng Diyos, yung sabi ko nung una, kayang-kaya ng Diyos na pigilin o kaya baguhin ang isip ng hari, isip ng hari, para hindi na parusahan si Daniel.
pero hinayaan ng Diyos na paparusahan nila si Daniel. At sinabi ng hari na kailangan si Daniel ay ihuhulog nila doon sa lion's den. Kasi yung lion's den doon sa baba, maraming lion doon. Ang trials doon, bakit hinayaan ng Diyos na ihulog nila si Daniel doon sa lion's den? Siyempre, ito ay trials in the part of Daniel. So nakita natin na nung inihulog si Daniel doon sa mga lion's den, doon kumilos ang Diyos. Doon ipinakita ng Diyos na totoong buhay ang Diyos ni Daniel. Kaya pati hari na kumbinsi na mayroong Diyos talaga na lumikha sa mundo. Trials yun. Yung nangyari kay Job, yung sinabi ko noon, ito rinireview lang natin yung nakaraan na pinag-usapan natin. Hinamon ng Diablo ang Diyos. Ang sabi niya, alam mo si Job, dahil maganda ang buhay niya, mayaman siya, binibless mo ang kanyang buhay, loyal sa iyo. Pero kapag yan, mawalan siya ng kayamanan at magkaroon ng kahirapan niya, tingnan mo, iiwan ka. Pero ang sabi ng Diyos, hindi. Kaya sabi ng Diyos, pwede mong subukan, pero ingatan mo ang kanyang kaluluwa. Alam niyo, isang mapag-aralan natin doon, minsan takot tayo sa demonyo. Oo nga, wala naman tayong laban sa demonyo. Dahil makapangyarihan siya. Pero dahil tayo ay anak ng Diyos, na sa atin ang Diyos, walang laban ng demonyo sa atin. Sabi ng Diyos, subukan mo pero ingatan mo ang kanyang kaluluwa. Hindi niya tayo pwedeng patayin. Ang ginagawa lang ng demonyo, tinatakot ka hanggang sa hindi ka makahinga. Kaya ang gawin ng demonyo, wala kang disiplina, wala kang takot sa COVID, ma-COVID ka at mamatay ka. Yun ang isang teknik ng Diablo. Ngayon, si Job, nung siya naghihirap na ng gusto, at alam niyo, yun nga sabi niya, I went to the right, but I did not find God. I went to the left, I did not find God. Then, sabi niya, alam ni Job na talagang mamamatay siya dahil sa skin disease na sobrang masakit. Pero imbes na mag-complain si Job, ang isinumpa lang ni Job yung araw, pero hindi siya nag-complain laban sa Diyos. Nang sabi niya, hindi niya mahanap ang Diyos. Pero ang sabi na, hindi bali kung mamatay ako para akong ginto sa harapan ng Diyos. So tingnan natin, nakita ulit ng Diyos ang dakilang pananampalataya ni Job. Trials yun. At nakita natin na pagkatapos yan, ibinalik ng Diyos ang kanyang kayamanan. Marami sa Biblia ang dumaan ng trials. Merong nangyari, kagaya kay Stephen, binato siya habang nangangaral. Ay bakit hinayaan ng Diyos? Pero si Stephen, hindi siya gumipap. At sabi na karangalan niya ang mamatay para sa pananampalataya. Alam naman natin, lahat ng mga apostle, si Apostle Paul, pinatay yan. Si Peter, pinako sa krus yan. So, ibig sabihin, lahat ng mga dumadaan sa pagsubok ay merong katumbas na gantimpala sa langit. Ganun pa man, ang pinag-usapan pa rin is, ano ang pagkakaiba dito? Pero bago natin i-discuss yung pagkakaiba ng trial sa chastisement, siguro, previously narinig ninyo yung aking testimony.
Ako mismo sa aking buhay, in my personal testimony, yung pagkamatay ng aming anak. Kasi dito sa lugar namin, very hard ang evangelism. Ang sa church, ilan lang, mga 10 lang, mga 8, ganyan. At yung mga young people, paminsan, dadami kami 15. Karamihan sa mga young people, sinasaktan, pinapagalitan, mga asawa, pinapagalitan. Kaya ang hirap ang evangelism sa aming lugar that time. Pero nung namatay yung aming bunso, yung sinabi kong, our youngest daughter died in the most painful manner of death. Na-attract ang puso ng mga tao dito sa Rosario, La Union. Ang daming pumupunta dito sa church noon kasi naka-display dito yung cadaver. Yung persecution na nararanasan namin noon, na kapag mag-witness kami, pinipersecute kami, nagbago ang mga tao. Kasi nung nagpunta na sila dito, halos panay sympathy, pakikiramay. Ay pagkakataon namin, ako mismo ay nag-preach sa gabi. At sinabi ko na yung kaluluwa ng aming anak ay nasa langit na. To make this story short, maraming tumanggap. Siguro, during the funeral services, may umabot na mga 60 or more than 60 na tumanggap sa Panginoon. Burial, that was Saturday. And Sunday, maraming umaten na sa church. Siksikan na. Kulang na kami sa upuan. And pagkatapos yan, baptism. Pila-pila ang mga tao noon sa baptism. So doon namin nakita na all things work together for good. Doon namin naunawaan na talagang i-sacrifice ang aming anak for the sake of the ministry. At sabi ko nga, matalino ang Diyos, kaya hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Alam po namin na yung paghihirap, yun ang sabi ko sa akin noon, sobrang hirap. Sa family ko, iyak sila ng iyak, dinala ko sila sa Baguio, sa hotel, 1 week. Wala silang gawin kung di iiyak. Kasi tanggap nga namin yung pagkamatay. Ang hindi lang namin pagkatanggap, yung in-explain ko nung previous na video natin, na yung she was crushed by the rear wheel from the foot to the head. Yung unti-unting pinapatay. Buhay pa na nung buhay pa siya, sumisigaw dahil naipit nga siya sa gulong. Ngunit yung driver hindi huminto. Kaya nga marami nagsabi na the most painful manner of death. Ang hirap. Ngayon, napag-aralan din natin at sa maraming advices na kapag i-focus yung lungkot sa kamatayan ng aming anak, mahirapan kami. Mahirap mag-move on. Kaya nga ang inisip na lang natin, hindi namin ipinokus ang aming isip doon sa kanyang paghihirap. Ang ginawa lang namin, pinokus namin ang aming isip na si Sunshine ay nasa langit na at siya ang nagpipray, nakikiusap sa Panginoon, i-bless ng Panginoon ang gawain sa Rosario. At sa awa ng Panginoon, nakita natin ang gawain dito. Lumago na. Tayo pa nagsusupport ng around more or less 40 local missionaries. Kaya, trials yun. Ngayon, may mga versikulo na nabasa natin noon tungkol sa blessing ng trials. At gusto ko nang dagdagan dito sa 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. Ito naman ang sinabi. There had no temptation taken you but such as is
common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but ye with the temptation also make a way to escape, that he may be able to bear it. Ibig sabihin, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. At sinabi ba sa James chapter 1 verse 2, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Sabi rito, i-consider natin na kagalakan na kahit dumaan tayo sa maraming pagsubok at kahirapan. Totoo nga naman, pag ikaw ay dumadaan sa pagsubok at galit ka, malungkot ka, ay nako, manghihina ka, mahirap ma-overcome ang pagsubok. Kaya i-consider natin na ang pagsubok na ito ay may purpose. Kaya nga sabi ko noon, ang purpose kasi ng Panginoon, tinitrin niya tayo, sinasadya niya na bigyan tayo ng pagsubok. Hinahayaan niya tayo na dadaan sa kahirapan o pagsubok para matrain tayo na magiging mapagtiis, maging matibay, maging malakas, at maging matalino. At sabi rin sa James chapter 1 verse 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. So, ang ganda dito, sinasabi, mapalad tayo kung tayo ay dumadaan sa pagsubok. Ay kung tingnan mo yung logic yan, ang Kristiyano na hindi dumadaan sa pagsubok, hindi yan mapalad. Dahil, pag hindi yan dumadaan sa pagsubok, walang improvement. Kaya ang pagsubok, talagang ito ay tumutulong kung paano tayo magiging matibay, paano tayo maging malakas. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, huwag tayong malungkot, huwag tayong mairita, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sige lang, magpatuloy sa paglilingkod. Minsan, may mga bagay na hindi natin, may mga bagay na hindi natin kayang solusyonan. May mga pagsubok sa buhay na parang walang solusyon na nakikita natin. Pero alam niyo ba, mag-faithful ka lang sa Diyos. Sumunod ka lang sa Kanya. Tignan mo, siya ang gagawa ng milagro sa iyong buhay. Noong unang panahon, ang sakit o kaya pandemic o kaya sakit ng mga tao noon, leprosy. Kaya noon, in the Old Testament, pag magkakaroon ng leprosy sa isang lugar, yung may sakit sa kitong, kaya leprosy, i-isolate nila. Kaya naka-isolate yung may sakit sa leprosy kasi wala pang gamot ng leprosy noon. Ngayon, noong si Kristo ay dumaan, papuntang Jerusalem, dumaan doon sa village na yon, nakita ng mga 10 na lepros. Sila ay sumigaw, Panginoon, tulungan niyo kami. Maawa ka sa amin. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, o sige na, mag-report na kayo sa mga pare. Ang pare na sinasabi noon, hindi yung pare ng Catholic ngayon. Iba ang pare ngayon. Kasi ang mga pare ngayon, galing sa Roma yan. O kaya, iba kasi yung pare ng Roman Catholic Church at iba naman yung mga pare ng mga Hudyo. Ang tinutukoy sa Biblia
na nagbibigay ng clearance ay yung pari ng mga Hudyo, yung mga Israelites. Ngayon, ang sabi ni Kristo, punta kayo mag-report. Ang mga ito, hindi sila nag-complain. Hindi nila sinabi, no, ikaw ang kailangan namin, gamutin ninyo kami. Walang ganun eh. Basta ang sinabi ni Kristo, maawa ka sa amin. Have mercy on us. Sabi ni Kristo, sige na, punta na kayo sa pari, mag-report. Ibig sabihin, obedience yun. Hindi sila nag-complain. At nung sila ay papunta sa mga pari, na sa daan pa sila, nagamot na sila. Ibig sabihin, milagro ng Panginoon. Minsan kasi, hindi magmimilagro ang Diyos sa ating buhay kung kulang tayo sa loyalty, kung kulang tayo sa obedience sa Diyos. Inuulit ko, may mga pagsubok sa ating buhay na walang solusyon. Halimbawa, pera. Sa ngayon, ang hirap ng trabaho ngayon, kahit sa church talaga, affected ang income dahil yung iba na nawalan ng business, wala ng trabaho, siyempre, walang maitulong. At sa buhay ngayon, ang hirap. Pero alam nyo, wala tayong ibang asahan kundi ang Diyos. Siya ang gagawa ng milagro. Malay mo, may magbibigay sa iyo, may tutulong sa iyo, may mag-o-offer sa iyo ng trabaho. Maraming paraan ng Diyos. Basta magiging loyal lang tayo sa Diyos, maging faithful lang tayo sa Diyos. Hindi lang yan. Maraming mga problemang dumarating sa ating buhay. Minsan magulo ang pamilya, minsan ganitong nangyayari. Na para bang wala kang malapitan na makatulong sa iyo. Kaya may mga pagkakataon, may mga problems na parang wala tayong nakikitang solusyon. Pero lumapit ka lang sa Panginoon, maging faithful ka lang sa Panginoon. Siya ang gagawa ng milagro sa iyong buhay. Nung una, may isang misis na asawa ng isang sundalo. Nung una, mahirap kasi ang misis na ito, ng bababae, hindi lang iisa, marami. Okay lang sana kung isa lang parang matanggap. Dahil matanda na siya. Sabi niya, okay lang sana. Kung nagbabae dahil matanda nang ako, kung isa lang sana. Pero ang problema, iba-iba. Lantaran pa sa public. Ay siyempre, ang ginang na ito, anong gawin? Ang ginawa niya, naging faithful sa church. Lahat ng activities ng church, inaatinan. Busy sa visitation Bible study. Alam pa niyo ang milagro na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Natanggal yung sama ng loob. Yung masakit na pakiramdam, tinanggal ng Diyos. At kahit ganon ang kanyang asawa, na-enjoy na niya ang naglingkod sa Diyos. Mga anak niya, mga teachers, mga nurses. Yung isa ay kumukuha ng architect ngayon. Tingnan ninyo, hindi siya nagmukmok sa problems na ginagawa ng kanyang asawa. Nag-faithful, naging loyal sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang milagro na ginawa ng Diyos, wala siyang maramdaman na sakit ngayon. Naging faithful sa church, sa giving, naging honest, naging faithful siya. Ngayon, masaya. Kahit ganyan ang ginagawa ng kanyang asawa, masaya siya. Dahil nagkaroon siya ng mga anak na faithful, na naglilingkod sa Diyos at masaya ang pamilya nila. Yon ang milagro na ginawa ng Diyos. Kaya, ganun lang mga kapatid. Pag may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mas lalo kang maging malakas, mapalad ka, sabi ng Biblia. Dahil hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo kaya. Maging loyal ka lang. Maging faithful ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Gagawa siya ng milagro sa iyong buhay.
Salamat po mga kapatid sa iyong pagkikinig. Ang ating programa ay palaging sinasabi, if you are believing right, you are doing right. At palagi rin sinasabi natin dito, people are destroyed for lack of knowledge. Dahil sa kawalan, kakulangan ng kaalaman sa mga importanteng bagay, maraming nasisira. At ang nakakatakot pa itong kaligtasan, pag hindi natin nalaman yung totoong way ng kaligtasan, ang kaligtasan ay simple lang. Pero kapag hindi natin masundan ito, tayo ay nalinlang sa sinasabi ng iba na sa good works ang kaligtasan, wala na. Hindi natin makakamtan yung blessing, your joy of serving God and joy of salvation. Inuulit ko po para hindi kayo ma-misunderstood. Hindi po natin itinuturo na ang tao ay bawal gumawa ng kabutihan. Ang itinuturo lang natin dito, kung ano ang tinuturo ng Biblia, na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang, hindi sa ating gawa. Ang purpose kung bakit ganon, para masundan natin ang salita ng Diyos at para ang maitaas, hindi yung sarili natin, kundi ang Diyos. Diyos ang gumawa ng ating kaligtasan. At kung sasabihin natin na ligtas tayo dahil sa ating magandang gawa, insulto yan sa Diyos. Ngunit itinuturo rin natin na ang totoong mananampalataya at totoong ligtas, siya ay binabago ng Diyos. At pagkatapos nito, pag ikaw ay binago ng Diyos, doon ka naman gagawa ng kabutihan. Ikaw ay naging manggagawa ng Diyos. Ikaw ay nagiging matino ang buhay. Ngunit, ang magandang gawa ay hindi po ito kaligtas, hindi po ito para sa kaligtasan. Kundi ang magandang gawa ay ebidensya ng pananampalataya, kaligtasan, at ito ay bunga, products ng ating kaligtasan. Kaya kung sino pa yung nagsasabi na kung sino pa ang mga nagsasabi na ang magandang gawa ang kaligtasan, sila naman yung gumagawa ng mali. Sila naman yung hindi gumagawa ng mabuti. Kasi yung kabutihan na ginagawa nila hindi connected sa pananampalataya kung ganon. Ang gusto ng Diyos na magandang gawa ay yung bunga connected sa ating pananampalataya. Ligtas ka na dahil sa pananampalataya, dapat lang na magbago ka, dapat lang na gumawa ka ng kabutihan. Dahil yun ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Ang kaligtasan kasama doon, yung kaligtasan natin mula sa makamundong gawain, mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na kasalanan ngayon ang humahawak sa ating buhay, kundi ang Panginoon, Espiritu ng Diyos. Nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, pero hindi natin ginagawa yung ginagawa ng mundo. Kaya yun po, huwag tayong ma-misunderstood na hindi dahil sinabi natin ang kaligtasan sa pananampalataya lamang, ito ay regalo ng Diyos at hindi tayo sang-ayon sa magandang gawa. Kailangan natin. Bilang mananampalataya, bilang ligtas, kailangan ka gumawa ng kabutihan. Dahil doon mo mapatunayan na ikaw ay ligtas. Doon mo mapatunayan na ikaw ay totoong mananampalataya. At kung hindi ka gumawa ng kabutihan, kaduda-duda ang pananampalataya mo at kaduda-duda ang kaligtasan mo. Yun po ang itinuturo natin ayon sa salita ng Diyos. Muli po, huwag natin kalilimutan ang ating YouTube channel, The Pillar of the Truth. Once again, salamat sa inyong pagkikinig. God bless.